Iniwan ako ng aking asawa sa gitna ng ulan, 37 milya mula sa aming tahanan. Sabi niya, kailangan ko raw ng aral. Hindi ako nakipagtalo. Pinanood ko lang siyang umalis. Maya-maya pa, may dumating na itim na truck. Bumaba ang aking bodyguard, kalmado at handa. Ngumiti ako habang sumasakay. Tapos na ang kanyang kalupitan. Ito na ang kanyang huling pagkakamali. Pinindot ko ang record sa aking cellphone at isiniksik ito pabalik sa aking bulsa habang huminto ang Mercedes ni Andrew sa tahimik na lugar na pahingahan. Hindi pa nagsisimula ang ulan pero naamoy ko na ang pagdating nito. Bumaba ka, sabi niya. Hindi man lang pinatay ang makina. Kailangan mo ng aral, Amanda. Baka ang paglalakad pauwi ang magturo sa iyo ng tamang paggalang. 37 milya. Perpekto ang kanyang pagkakalkula. Masyadong malayo para sa isang Uber. Masyadong liblib para sa pampublikong transportasyon. Ang hindi niya alam, kinukunan ko ng video ang lahat sa loob ng 8 buwan at nakapark na si Marcus sa likod ng abandonadong gasolinahan, naghihintay sa aking senyas. Sumirit ang balat ng upuan habang humarap ako sa kanya. Nakakunot ang panga ni Andrew, ang pamilyar na linya ng kasiyahan na ipinapakita niya kapag nakakakumpleto ng isang malupit na kasunduan sa kanyang hedge fund. 3 oras na ang nakalipas, nagdiriwang kami ng aming anibersaryo sa Morton's Steakhouse. Nagsalita ka sa likod ko, tinawagan ng aking accountant, pinahiya mo ako sa iyong mga paranoid na tanong. Baka ang mahabang lakad sa ulan ang magpapaalala sa iyo kung sino ang namamahala sa pera sa pamilyang ito. Naalala ko ang hikaw na perlas sa aking jewelry box sa bahay. Hikaw ni Naen na natagpuan sa ilalim ng aming kama 2 araw na ang nakalipas. Ang 470,000 ay marahil pambili ng isang magandang bagay para sa kanya pero hindi ko binanggit. Hindi pa ngayon. Kailangang mangyari ang lahat sa tamang pagkakasunod-sunod tulad ng pinagpraktisan namin ni Marcus. Uulan na, sabi ko, itinuturo ang nagdidilim na langit. Kung gayon, mas mabuti pang maglakad ka na, sabi niya, pinapatakbo ang mga daliri sa manibela. Maliban kung gusto mong humingi ng tawad ngayon at aminin na nagkamali ka. Bago tayo magpatuloy, gusto kong pasalamatan kayo sa pagiging kasama ko ngayon. Kung naniniwala kayong walang sinuman ang karapat-dapat iwanan sa gitna ng bagyo, literal man o metaporikal, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe. Libre ito at nakakatulong upang ang mahahalagang kwentong ito ay makarating sa mga nangangailangan nito. 6 na buwan na ang nakalipas, hihingi ako ng tawad. 6 na buwan na ang nakalipas, naniniwala pa rin ako na maililigtas ang kasal. Iyon ay bago ko natagpuan ang pangalawang set ng mga libro para sa kanyang kumpanya. Bago ang misteryosong mga withdrawal, bago matuklasan na dahan-dahan niyang inililipat ang aming mga ari-arian sa mga account na siya lamang ang kumokontrol. Sa sandaling nagsimula akong magtanong, naging malupit siya. Ang gabi na ito, ang kanyang paglala, ngunit ito rin ang kanyang pagkakamali. Maglalakad na lang ako, sabi ko, binuksan ang pinto. Matalinong desisyon, baka pagdating mo sa bahay, matandaan mo ang iyong lugar. Lumabas ako sa basag na aspalto. Ang lugar na pahingahan ay matagal nang abandonado, isang madilim na gusali na may mga nakabartulinang bintana at parking lot na unti-unting kinakain ng damo. Pinili ito ni Andrew ng partikular dahil sa pagiging liblib nito. Nabanggit niya ito noong nakaraang linggo habang dumadaan kami. Isipin mong maiwan dito, malayo sa kahit saan, sabi niya. Noon ko nalaman ang kanyang plano. Umalingaw-ngaw ang makina ng Mercedes sa bintana ng pasahero. Nakikita ko siyang tinitingnan ang kanyang cellphone, malamang nagte-text kay Naen na tapos na ang trabaho. Pagkatapos ay umalis siya, bahagyang sumirit ang mga gulong sa lumang semento, iniwan akong mag-isa sa papalubog na kadiliman. Bumilang ako hanggang 60, pinapanood ang kanyang mga ilaw sa likuran na nawala sa kanto. Pagkatapos ay mahinahon akong naglakad patungo sa abandonadong gasolinahan kung saan nakatago ang itim na Ford ni Marcus. Bumaba ang aking kapatid, may daladalang payong at termos ng kape. Nakuha mo ba lahat? Tanong niya. Bawat salita, inilabas ko ang aking cellphone. Itinigil ang pag-record. Sinabi niya talaga, kailangan kong matandaan ang aking lugar. Umiling si Marcus.
Sapat na ang 30 taon ng panonood sa kanya na kontrolin ka. Pero ito, itinuro niya ang walang lamang lugar na pahingahan. Ito ay kriminal na pag-abandona. Magkakaroon ng malaking balita si Rebecca sa recording na ito. Tinanggap ko ang kape ng may pasasalamat, naramdaman ang init na kumakalat sa aking mga kamay. Nagsisimula na ang ulan, malalaking patak na tumatama sa basag na konkreto. Sa umaga, iisipin ni Andrew na ginugol ko ang gabi sa paglalakad sa gitna ng bagyo, wasak at nahihiya. Aasahan niyang makita akong nakadungko sa aming pintuan, handang mamalimos ng kapatawaran. Handa na ba si Valentina? Tanong ko. Minomonitor niya ang mga account buong gabi. Sa sandaling inilipat niya ang 470,000 kaninang hapon, idinokumento niya ang lahat. Ang forensic audit ay bumabalik ng 2 taon. Nagbubuhos siya ng pera sa mga offshore account. Malamang plano niyang hiwalayan ka kapag nakapagtago na siya ng sapat. At si Rebecca ay maghahain ng emergency papers bukas ng 9:00 ng umaga. Pag-abandona, pang-aabusong pinansyal, pandaraya. Sabi niya, sa recording ngayong gabi, kasama ang lahat ng iba pa na nakalap namin, hindi niya malalaman ang nangyari. Sumakay kami sa truck ni Marcus habang bumubuhos ang langit. Umuulan ng malakas sa windshield. Naalala ko si Andrew na pauwi ng kontento sa kanyang malupit na aral. Marahil umiinom ng scotch para ipagdiwang ang paglalagay sa kanyang asawa sa tamang lugar. Wala siyang ideya na 8 buwan na ang nakalipas ng una niyang itago ang pera. Kumuha ako ng sarili kong team. Nag-install si Marcus ng mga kamera sa buong bahay namin sa ilalim ng pagkukunwaring security upgrade. Si Valentina, isang forensic accountant na dalubhasa sa mga kaso ng pang-aabusong pinansyal, ay sinusubaybayan ang bawat sentimos. Si Rebecca, isa sa mga pinakamalupit na divorce attorney sa lungsod, ay gumagawa ng kaso na ngayon ay 3 kahon na ang laman. Naka-upload na ang mga recording sa bahay, sabi ni Marcus, tinitingnan ang kanyang cellphone. Nakunan ka namin ng kamera nung nakaraang Martes kasama sina Endoon habang ikaw ay nasa bahay ng iyong ina. Ginamit nila ang kama mo. Nakaramdam ako ng lamig sa aking dibdib. Hindi na pagkasira ng puso na lumipas na mga buwan na ang nakalipas. Ito ay determinasyon, matigas at kristalino. Matagal na niyang pinaplano ito, sabi ko. Ang paglala, ang kontrol sa pananalapi, ang paghihiwalay sa mga kaibigan, klasikong mga pattern ng pang-aabuso. Sabi ni Rebecca, hindi maganda ang tingin ng mga hukom sa mga lalaking nag-aabandona sa kanilang mga asawa bilang parusa. Maingat na nagmaneho si Marcus sa gitna ng bagyo, dumadaan sa mga backroad upang maiwasan ang anumang posibilidad na makita kami ni Andrew. Pinlano namin ang rutang ito 2 linggo na ang nakalipas kahit na nagsagawa ng mga practice run. Bawat detalye ay mahalaga. Ang hotel room ay nakabook sa ilalim ng aking pangalan. Bago ako ikasal, binayaran gamit ang cash. Dahan-dahan itong kinuha ni Marcus sa loob ng 2 buwan. Ang mga damit na kakailanganin ko ay nandoon na, kasama ang mga kopya ng lahat ng dokumentasyon. Alam mong hahanapin ka niya kapag hindi ka dumating ngayong gabi, sabi ni Marcus. Hayaan mo siya. Makikita ng mga security camera ng hotel ang pagpasok ko ng mag-isa, basang-basa at balisa. Nagmaneho si Marcus papunta sa bayan. Si Andrew ay nasa bahay na ngayon. Marahil umiinom na ng pangalawang baso. Marahil tinatawagan si Nain para ipagyabang ang pagtuturo sa akin ng aral. Bukas ng umaga, magigising siyang inaasahan akong wasak. Sa halip, makikita niyang naka-freeze ang kanyang mga ari-arian, naka-lock ang kanyang opisina, at naghihintay ang mga federal investigator upang pag-usapan ang mga pagkakaiba na natuklasan ni Valentina sa mga libro ng kanyang hedge fund. Handa ka na ba para dito? Tanong ni Marcus habang papalapit ang hotel. Naalala ko ang babaeng ako ay 3 taon na ang nakalipas, malaya at matagumpay, bago pa man sistematikong winasak ni Andrew ang aking buhay. Naalala ko ang recording sa aking cellphone, ang kanyang malamig na boses na nagsasabing lumabas ako at maglakad ng 37 milya sa gitna ng bagyo. Naalala ko ang hikaw ni Nain at ang mga walang laman na bank account at ang prenup na itinago niya sa kanyang opisina na mag-iiwan sa akin ng wala. Handa na ako sa loob ng 8 buwan, sabi ko. Binigyan niya lang ako ng huling piraso ng ebidensya na kailangan ko.
Huminto si Marcus sa gilid na pasukan ng hotel. Kinuha ko ang maliit na bag na inihanda namin, sapat lamang para magmukhang nakatakas ako nang walang dala at lumabas sa ulan. Oras na para gampanan ang papel ng balisang asawa, iniwan at natatakot. Bukas, malalaman ni Andrew kung sino talaga ang kailangang turuan. Ang lobby ng hotel ay tila napakaliwanag pagkatapos ng kadiliman sa labas. Tumutulo ang tubig mula sa aking buhok patungo sa marmol na sahig habang lumalapit ako sa front desk. Sapat lamang ang panginginig ng aking mga kamay para maging kapanipaniwala. Ang night clerk, isang batang babae na may mabait na mga mata, ay agad na kumuha ng mga tuwalya. Diyos ko, maayos ka lang ba? Nagmamadali siyang lumabas sa counter, binabalot ang isang tuwalya sa aking mga balikat. Ang aking asawa, sabi ko, hinayaang pumiyok ang aking boses. Iniwan niya ako sa isang lugar na pahingahan. Sa gitna ng bagyo, kinailangan kong maglakad ng milya-milya bago may tumulong sa akin. Nagbago ang kanyang mukha mula sa pag-aalala tungo sa takot. Perpekto. Ang bawat salita ay idodokumento sa incident report ng hotel tulad ng iniutos ni Rebecca. Ginabayan ako ng clerk sa isang upuan at binigyan ako ng mainit na tsaa habang pinoproseso ang aking check-in. Ibinigay ko sa kanya ang aking pangalan bago ikasal, si Amanda Harrison, at nagbayad gamit ang emergency credit card na binuksan ko engs na buwan na ang nakalipas na hindi alam ni Andrew. Ang room 412 ay maliit ngunit malinis na may tanawin ng mga ilaw ng lungsod na malabo dahil sa ulan. Isinara ko ang pinto, inilagay ang kadena at sa wakas ay nakahinga ako. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking pangalawang cellphone, ang ibinigay ni Marcus sa akin, at pinatugtog muli ang recording mula sa sasakyan. Napuno ng malamig at kontroladong boses ni Andrew ang silid. Akala mo ang talino mo, hindi ba? Tinatawag ang aking accountant sa likod ko. Nagtatanong tungkol sa ating pananalapi na parang maiintindihan mo ang mga sagot. Pera natin ito, Andrew. May karapatan akong malaman kung saan ito napupunta. Pera natin. Matalim ang kanyang tawa. Ako ang kumikita. Ako ang namamahala. Ginagastos mo ito sa mga mamahaling grocery at sa mga kakatuwang tanghalian ng kawanggawa. Napapikit ako. Naaalala ang babaeng ako ay sa Henderson Investments. Hindi ako nagsusuri ng mga penny stock. Nagmamanage ako ng portfolio na nagkakahalaga ng 1.2 bilyon. Ngunit napakaraming beses nang binago ni Andrew ang kasaysayan, minsan nakakalimutan ko na rin ang katotohanan. Bumulaga ang aking cellphone. Text mula kay Marcus. May natagpuan si Valentina. 3 pang account sa Cayman. Naglilipat siya ng pera sa loob ng 18 na buwan. 18 buwan. Naalala ko kung kailan nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang biglaang interes sa magkahiwalay na checking account para sa mga layunin ng buwis. Ang financial advisor na lumitaw ng walang paliwanag. Ang mga dokumento na pinirmahan niya sa akin nang hindi binabasa dahil routine stuff lang, pagkatiwalaan mo ako. Isa pang text. Ito ay mula kay Rebecca. Pumayag si Judge Coleman sa emergency hearing bukas ng 2:00 ng hapon. Dalhin ang recording. Si Judge Patricia Coleman ay may reputasyon sa pagtingin sa mga lalaking tulad ni Andrew. Pinamunuan niya ang 3 high-profile na kaso ng pang-aabusong pinansyal sa nakaraang taon. Lahat ay nagresulta sa paborableng kinalabasan para sa mga asawa. Partikular na naghintay si Rebecca para sa kanyang rotation. Nagbihis ako ng mga tuyong damit mula sa emergency bag na itinago ko rito kahapon, pagkatapos ay umupo sa maliit na mesa at nagsimulang magsulat. Hindi ang pahayag na tutulungan akong ayusin ni Rebecca para sa korte, kundi mga tala para sa aking sarili, mga paalala kung sino talaga ako sa ilalim ng taong sinubukan ni Andrew na likhain. Sumulat ako tungkol sa promosyon na tinanggihan ko dahil sinabi ni Andrew na ang paglalakbay ay makakasira sa aming kasal. Ang oportunidad sa pamumuhunan na natukoy ko na magpapa-triple sana sa aking personal na ipon kung mayroon pa akong personal na ipon. Ang pagkakaibigan sa aking college roommate na natapos nang kumbinsihin ako ni Andrew na naiinggit ito sa aming kaligayahan. Tumunog ang aking cellphone, ang ringtone ni Andrew. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail, pagkatapos ay pinatugtog ang mensahe sa speaker, ni-record ito gamit ang aking pangalawang cellphone. Amanda,
ito ay katawa-tawa. 3 oras na, naintindihan mo na ang aral. Sige, tawagan mo ako pabalik at susunduin kita. Huwag mong pahirapan palalo. 10 minuto ang lumipas, isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, mas matigas ang kanyang boses. Alam kong hawak mo ang iyong cellphone. Huwag kang mag-baby talk at tawagan mo ako pabalik. Kung sinusubukan mong mag-alala ako, hindi ito gumagana, matutulog na ako, mahahanap mo ang daan pa uwi. Ngunit naririnig ko ang tensyon na lumalabas. Nagsisimula na siyang mapansin na may mali. Palagi akong tumatawag sa ganitong oras, palaging humihingi ng tawad, palaging bumabalik ng umiiyak. Ang katahimikan ay sumisira sa kanyang plano. 12:00 ng hating gabi, tumawag si Nayan. Halos hindi ko makilala ang numero, ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na sumagot, na natiling tahimik. Hello, Amanda. Hindi sigurado ang kanyang boses. Nagpadala sa akin si Andrew na tawagan ka. Nag-aalala siya. Sinabi niya, nag-away kayo at hindi mo sinasagot ang kanyang mga tawag. Gusto niyang malaman mong humihingi siya ng tawad at dapat kang umuwi. Hindi kailanman humingi ng tawad si Andrew, hindi umamin ng pagkakamali. Ang pagpapadala niya sa kanyang kabit upang maghatid ng pekeng paghingi ng tawad ay nagpapakita kung gaano siya kabalanse. Isinara ko ng hindi nagsasalita. Pagsapit ng 1:00 ng umaga, ang mga tawag ay dumarating bawat 15 na minuto. Si Andrew, ang kanyang ina, si Margaret, maging ang kanyang business partner, si James. Idinokumento ko ang bawat isa, ang kanilang mga numero, ang kanilang mga oras, ang kanilang mga lalong nagiging desperadong mensahe. Ang iniwang asawa ay dapat na desperado para sa pagliligtas, hindi nagpapakita ng radio silence. Nag-order ako ng room service, sinisingil ito sa card. Sabaw at salad at isang baso ng alak. Hayaan mong ipakita ng resibo na sapat ang aking composure para kumain. Hayaan mong idokumento nito na hindi ako nagigiba tulad ng inaasahan ni Andrew. Sa 2:30, isang text ang dumating na nagpangiti sa akin. Hindi mula kay Andrew, kundi mula sa ating kapitbahay, si Mrs. Chin. Nakita ko si Andrew sa kanilang driveway na may flashlight na nakatingin sa ilalim ng iyong sasakyan. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Ayos lang ba ang lahat? Hinahanap niya ang aking sasakyan. Hindi alam na inilipat ito ni Marcus sa isang long-term parking garage sa kabilang bayan 2 araw na ang nakalipas. Isa pang ebidensya na plano kong umalis na ang kanyang pag-abandona ay nagpabilis lamang sa aking timeline. Tinanggal ko ang kurtina at pinanood ang bagyo na humahampas sa lungsod. Sa kung saan doon, nagsisimula ng mapagtanto ni Andrew na nawawala ang kanyang perpektong kontroladong mundo. Akala niya, tinuruan niya ako ng aral tungkol sa kapangyarihan at lugar. Bukas, kapag nagbukas ang mga merkado at nalaman niyang naka-freeze ang kanyang mga offshore account, kapag hindi gumana ang kanyang keycard sa opisina, kapag lumitaw ang mga federal investigator na may mga tanong tungkol sa mga pagkakaiba na natuklasan ni Valentina, mauunawaan niya kung sino talaga ang nagtuturo kanino. Hampas ng hampas ang ulan sa bintana na parang sinusubukan nitong pumasok. 8 buwan ng pagpaplano, pagdodokumento, pagpapanggap bilang isang sunod-sunurang asawa habang bumubuo ng kaso na sisira sa kanya, lahat ay patungo sa sandaling ito, ang perpektong bagyo na kanyang ginawa. Inayos ko ang aking alarm para sa 7. Alam kong kailangan kong magmukhang naaangkop na balisa para sa emergency hearing. Makikipagkita sa akin si Rebecca ng tanghali upang maghanda. Ngunit sa ngayon, sa ilang oras na ito, umupo ako sa kadiliman at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng 30 taon, kalayaan. Ang araw ng umaga ay tumagos sa kurtina ng hotel ng eksaktong 7. Ngunit gising na ako simula 5, nakaupo sa maliit na mesa na bukas ang laptop sa aming joint checking account. Pagdating ng tanghali, ang aking hotel suite ay naging isang command center. Si Valentina ang unang dumating, nagdadala ng 2 maleta na puno ng mga nakaprint na dokumento. Ang kanyang karaniwang perpektong makeup ay bahagyang nagusot mula sa pagtatrabaho sa buong gabi. Maayos niyang ikinalat ang lahat sa lamesa. Mga bank statement, mga tala ng wire transfer, mga huwad na tax document,
Bawat stack ay may label na may mga color-coded na tab. Ang mga account sa Cayman ay naka-freeze simula 9 kaninang umaga. Sabi niya, nagbubukas ng spreadsheet sa kanyang laptop. Sinubukan ni Andrew na i-access ang mga ito sa madaling araw. 3 nabigong pagtatangka. Marahil sinisira niya ang kanyang opisina ngayon. Si Rebecca ang sumunod na pumasok. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Nagsasalita sa mabilis na legal na termino, nakalahati lang ang naintindihan ko. Tinapos niya ang tawag at humarap sa akin na may ekspresyon ng malungkot na kasiyahan. Inilipat ni Judge Coleman ang ating hearing sa One Conjugies. Gusto niya itong tugunan kaagad. Gayun din, kinuha ni Andrew si Richard Blackwood. Ang shark? Tanong ni Marcus, pumasok na may daladalang kahon ng surveillance equipment. Yung kapareho na nagpalaya sa pharmaceutical executive noong nakaraang taon. Hindi mura si Blackwood. Kailangang may malaki siyang na-liquidate ni Andrew para makayanan niya. Nakaramdam ako ng bahagyang pag-aalala, ngunit inilagay ni Rebecca ang isang matatag na kamay sa aking balikat. Magaling si Blackwood, ngunit hindi niya malalabanan ang video evidence at mga financial record. Dagdag pa, malamig siyang papasok dito. May buwan tayong inihanda. Ikinonekta ni Marcus ang kanyang laptop sa telebisyon at binuksan ang surveillance footage mula sa aming bahay. Pinagsama-sama ko ang mga highlight kung maaari itong tawagin. Paalala lang, Amanda, hindi madaling panoorin ito. Ang unang clip ay nagpakita kay Andrew sa kanyang study ng Naffer ng umaga, 3 linggo na ang nakalipas. Natutulog ako sa itaas, pinatulog ng mga sleeping pills na sinimulan niyang imungkahi na inumin ko para sa aking pagkabalisa. Sa screen, maingat na kinunan ni Andrew ng litrato ang mga dokumento mula sa aming safe. Pagkatapos ay ibinalik ito ng eksakto kung paano ito naroon. Ang mga dokumento ay ang aming joint investment portfolios, ang mga power of attorney form ng aking ina, at ang titulo ng lake house na iniwan sa akin ng aking lola. Gumagawa siya ng duplicate file, paliwanag ni Valentina. Gumagawa ng mga forgery na may bahagyang pagbabago. Kung hindi mo ito nahuli, maaari niyang dahan-dahang palitan ang mga orihinal. Ang susunod na clip ay mas masama. Si Andrew at Naen sa aming sala 2 buwan na ang nakalipas noong sinabi niya sa akin na nasa client dinner siya. Nakasuot siya ng aking robe, ang seda mula sa aming honeymoon sa Paris. Nagtatawanan sila sa isang bagay sa kanyang cellphone. Lakasan mo ang volume, sabi ko, bagaman sumasakit ang aking tiyan. Napuno ang boses ni Andrew sa silid. Talagang naniwala siya sa akin noong sinabi kong mandatory ang conference. Mahusay ko siyang sinanay, ilang buwan pa at maililipat ko na lahat, pagkatapos ay maaari nating tapusin ang palabas na ito. Ang tawa ni Naen ay parang mga pako sa salamin. Talagang sinasabi ng prenup na wala siyang makukuha. Ang prenup ay hindi mahalaga. Hindi siya lalaban dito. Walang tapang si Amanda. Pagdating ng oras na malaman niya ang nangyayari, nasa Costa Rica na tayo at siya ay masyado ng wasak para gumawa ng anumang bagay. Pinahinto ni Marcus ang video. Tahimik ang silid maliban sa ugong ng air conditioning. Tumayo ako, lumapit sa bintana at tumingin sa lungsod sa ibaba. Sa kung saan doon, marahil si Andrew ay nasa kanyang opisina, sinusubukang alamin kung bakit na-revoke ang kanyang computer access. Bakit hindi maabot ng kanyang assistant ang bangko? Bakit lahat ay bumabagsak? May iba pa, sabi ni Marcus ng mahina. Gusto mo bang makita? Tumango ako. Ang susunod na clip ay nagpakita kay Andrew sa telepono sa aming garahe, naglalakad sa pagitan ng aming mga sasakyan. Ang timestamp ay nagpapakita noong nakaraang Martes, noong ako ay nasa aking book club. Perpekto si Jennifer, sabi niya. Hindi niya alam na nirecord ko ang ating mga pag-uusap. Ang lahat ng detalye tungkol sa ina ni Amanda, ang Alzheimer's diagnosis na itinatago nila, ang trust fund mula sa kanilang ama. Halos P8 million ito at hindi man lang alam ni Amanda na umiiral ito. Nanghina ang aking mga binti. Si Jennifer, ang aking nakababatang kapatid na babae, na pinoprotektahan ko mula sa kanyang problema sa pagsusugal sa loob ng maraming taon,
na pinagtatakpan ko sa aming mga magulang ng maraming beses. Nagbibigay siya ng impormasyon kay Andrew tungkol sa ating pamilya, tungkol sa pera na hindi ko man lang alam na umiiral. Kailan siya nakipag-ugnayan? Tanong ko. Halos pabulong ang aking boses. Binuksan ni Valentina ang mga tala ng telepono. Ang unang pakikipag-ugnayan ay 13 buwan na ang nakalipas. Nagsimula ang regular na mga tawag, 10 buwan na ang nakalipas. Palagi kapag wala ka sa bahay. Binabayaran niya ang kanyang mga utang kapalit ng impormasyon. Tiningnan ni Rebecca ang kanyang relo. Kailangan nating umalis para sa korte sa loob ng 30 minuto. Amanda, handa ka na ba para dito? Nang makita niya ako ngayon, humarap ako mula sa bintana. Ipakita mo muna ang iba pa. Kailangan kong malaman ang lahat. Nag-click si Marcus sa isa pang folder. Ito ay mula sa kanyang computer sa opisina. Nagkaroon ako ng contact doon na kumuha nito bago makat ang access ni Andrew ngayong umaga. Napuno ang screen ng mga email sa pagitan ni Andrew at ng kanyang abogado na may petsang 6 na buwan na ang nakalipas. Ang subject line ay nagsasaad ng Project Fresh Start. Sa loob ay mga detalyadong plano para sa paghihiwalay sa akin, kasama ang mga psikolohikal na taktika upang pagdudahan ko ang aking sarili, mga hakbang pinansyal upang iwanan akong walang-wala, at kahit mga mungkahi para sa unti-unting pagtaas ng emosyonal na pang-aabuso upang gawin akong mas sumusunod sa panahon ng mga paglilitis. Isang linya ang namumukod tangi. Ang susi ay gawin siyang maniwala na siya ay nababaliw. Gaslight ng tuloy-tuloy, magtago ng mga bagay, tanggihan ang mga pag-uusap, kontrahin ang kanyang mga alaala. Naalala ko ang lahat ng oras sa nakaraang taon kung kailan sinabi ni Andrew sa akin na mali ang aking pag-alala sa mga bagay. Ang reserbasyon sa hapunan na ginawa ko na sinumpa niyang hindi ko sinabi sa kanya. Ang pag-uusap tungkol sa pagbisita sa aking mga magulang na sinabi niyang hindi kailanman nangyari. Ang mga alahas na nawala pagkatapos ay lumitaw sa mga kakaibang lugar. Nagsimula akong magsulat ng mga bagay ng palihim. Iniisip na nababaliw na ako. Sinusunod niya ang isang playbook. Ang abogado na ito, si Douglas Stern, ay dalubhasa sa mga high net worth divorce kung saan nais ng isang asawa na iwan ang isa na walang-wala. Siya ay kasalukuyang iniimbestigahan ng bar para sa mga paglabag sa etika. Binuksan ni Valentina ang isang huling dokumento. Ito ang nag-trigger ng aming emergency filing ngayong umaga. Inakala niyang magkakaroon siya ng mas maraming oras bago mapansin ng sino man. Tumatakbo siya, sabi ko, pag-unawa, pagbuhos sa akin. Ang pag-abandona ay hindi lamang tungkol sa kontrol. Alam niyang may paparating. Natanggap ng SEC ang isang anonymous tip kahapon ng umaga, sabi ni Rebecca na may bahagyang ngiti tungkol sa mga irregularidad sa kanyang mga ulat sa pondo. Tiningnan ko siya. Ikaw, Valentina? Sa katunayan, nang idokumento niya ang embezzlement, may obligasyon kaming iulat ito. Ang bigat ng mga krimen ni Andrew ay nakakagulat. Hindi lang ito tungkol sa aming kasal o sa kanyang pakikipag-ugnayan. Siya ay isang kriminal na ginamit ako bilang takip habang pinagnanakawan niya ang mga client account at inihahanda ang kanyang pagtakas. Ang lalaking nakasama ko sa higaan sa loob ng 3 taon ay may kakayahang sirain hindi lamang ako, kundi 12-dosenang inosenteng mamumuhunan na nagtiwala sa kanya sa kanilang mga ipon sa pagre-retiro. Kailangang makita ni Judge Coleman ang lahat ng ito, sabi ko, kinukuha ang aking lakas. Bawat dokumento, bawat recording, bawat piraso ng ebidensya. Ngumiti si Rebecca, ang uri ng ngiti na nagpapaalala sa akin kung bakit hindi siya kailanman natalo sa isang kaso ng pang-aabusong pinansyal. Makikita niya ang lahat. At pagkatapos ay malalaman ni Andrew Mitchell kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ang mga pasilyo ng korte ay marmol at mahogany, dinisenyo upang mang-intimidahin. Naglakad ako sa mga ito sa aking pinakamatalim na suit. Ang navy na hindi kailanman nakita ni Andrew dahil binili ko ito noong nakaraang buwan, partikular para sa sandaling ito. Naglakad si Rebecca sa tabi ko, dala-dala ang kanyang briefcase, habang si Marcus ay nasa kabilang gilid. Pumasok kami sa courtroom 4B ng eksaktong 12:55 ng hapon.
Nakaupo na si Andrew sa tabi ni Richard Blackwood na ang libu-libong dolyar na gupit ng buhok ay hindi maitago ang mga linya ng stress sa paligid ng kanyang mga mata. Tila mas maliit si Andrew, ang kanyang karaniwang mapagkakatiwalaang presensya ay nabawasan ng kulubot na damit at mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na natulog siya sa kanyang opisina. Nang makita niya ako, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkapagod tungo sa purong galit. Lahat ay tumayo, anunsyo ng Bailey. Pumasok si Judge Patricia Coleman, ang kanyang itim na roba ay nagdaragdag ng bigat sa isang tensyonadong kapaligiran. Umupo siya at agad na sinimulang suriin ang mga dokumento sa harap niya, nakasuot ng reading glasses sa kanyang ilong. Nandito tayo para sa isang emergency petition na inihain ni Amanda Mitchell tungkol sa mga marital asset at pag-abandona sa asawa. Simula niya ang kanyang boses ay nagdadala ng awtoridad ng isang taong nakakita ng bawat uri ng sakuna sa kasal. Mr. Blackwood, nakikita kong kakakuha mo lang ng kaso ngayong umaga. Opo, Your Honor. Hinihiling namin ang pagpapaliban upang maayos na masuri. Tinanggihan! Ang iyong kliyente ay umano'y iniwan ng kanyang asawa sa mapanganib na kondisyon kagabi. Mahalaga ang oras. Bumaling siya kay Rebecca. Counselor, ipakita ang iyong ebidensya. Tumayo si Rebecca, makinis tulad ng seda. Your Honor, bandang alas 8:47 ng gabi kahapon, sinadyang iniwan ni Andrew Mitchell ang kanyang asawa sa isang lugar na pahingahan, 37 milya mula sa kanilang tahanan sa gitna ng isang malubhang bagyo. Mayroon tayong audio recording ng insidente. Pinatugtog niya ang recording sa mga speaker ng courtroom, na puno ng malamig at malinaw na boses ni Andrew ang espasyo. Kailangan mo ng aral, Amanda. Baka ang paglalakad pa uwi ang magturo sa iyo ng tamang paggalang. Pinanood ko ang mukha ni Andrew na namuti. Yumuko si Blackwood, bumubulong ng mariin. Mabilis na umiling si Andrew, nagwawagayway ng kanyang mga kamay. Dagdag pa, patuloy ni Rebecca. Si Mr. Mitchell ay sistematikong nagtatago ng marital asset sa loob ng 18 na buwan. Mayroon tayong dokumentasyon ng mga offshore account na nagkakahalaga ng 320 milyon, 8 milyon USD, at ebidensyang embezzlement mula sa kanyang Gedge Fund na nagkakahalagang P130 milyon, 8 milyon USD, at ebidensyang embezzlement mula sa kanyang Gedge Fund na nagkakahalagang P130 milyon, 3.2 milyon USD. Objection, tumayo si Blackwood. Ang mga ito ay hindi napapatunayang mga aligasyon. Kung gayon, patunayan natin sila, sabi ni Rebecca ng mahinahon, naglalabas ng isang tumpok ng mga dokumento sa bangko. Exhibit A hanggang F, Your Honor. Mga wire transfer sa mga account sa Cayman Islands, lahat ay sinimulan ni Mr. Mitchell nang walang kaalaman o pahintulot ng kanyang asawa. Sinuri ni Judge Coleman ang mga dokumento. Ang kanyang ekspresyon ay lalong dumilim sa bawat pahina. Mr. Mitchell, iniwan mo ba ang iyong asawa kagabi? Tumayo si Andrew, itinuwid ang kanyang kurbata. Your Honor, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nag-away kami ng aking asawa. Isang oo o hindi na tanong, Mr. Mitchell. Iniwan ko siya sa isang lugar na pahingahan, ngunit sa gitna ng bagyo, 37 milya mula sa bahay, hawak niya ang kanyang telepono. Maaari siyang tumawag sa kung sino man. Tumataas ang kilay ng hukom. Gaano kakasuyo? Bumaling siya pabalik kay Rebecca. Magpatuloy. Nagbukas si Rebecca ng mga financial record sa screen ng courtroom. Si Mr. Mitchell ay nagsasagawa rin ng isang extramarital affair sa kanyang assistant na si Naen Rodriguez gamit ang mga marital fund upang bumili ng mga regalo at pundohan ang mga paglalakbay. Nagbukas ang mga pinto ng courtroom at pumasok si Tom Chin mula sa SSE na sinusundan ng 2 federal agent. Mabilis na lumingon ang ulo ni Andrew at sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng tunay na takot sa kanyang mga mata. Your Honor, humihingi ako ng paumanhin sa pagkagambala, sabi ni Tom Chin sa hukom. Meron kaming warrant para sa pag-aresto kay Andrew Mitchell sa mga singil ng wire fraud at embezzlement. Tumalon si Blackwood. Your Honor, ito ay lubhang hindi karaniwan.
Ganon din ang pagnanakaw ng 130 milyon mula sa mga client account. Sagot ni Judge Coleman ng tuyo. Tumingin siya sa mga federal agent. Mga Ginoo, mangyaring maghintay hanggang matapos natin ang pagdinig na ito. Hindi aalis si Mr. Mitchell. Lumubog si Andrew sa kanyang upuan. Ang kanyang cellphone na nakalagay sa mesa ng nasasakdal ay nagliwanag sa paulit-ulit na tawag. Nakikita ko ang mga pangalan na kumikislap. Ang kanyang ina, ang kanyang business partner na si James, at paulit-ulit si Naen. Dahil sa ebidensyang ipinakita, patuloy ni Judge Coleman, ibinibigay ko ang emergency injunction. Lahat ng marital asset ay naka-freeze habang hinihintay ang investigasyon. Mr. Mitchell, iniutos na lumayo ka ng 500 talampakan mula sa iyong asawa. 400,000 bawat buwan. Sumabog si Andrew, tumayo sa kabila ng pagsubok ni Blackwood na hilahin siya pababa. Ito ay kabaliwan, hindi niya kailangan. Mr. Mitchell, iniwan mo ang iyong asawa sa isang bagyo pagkatapos magtago ng milyon-milyong ari-arian. Ako ay mapagbigay, hindi kita kinukulong sa contempt ngayon. Umupo ka. Habang bumalik si Andrew sa kanyang upuan, tumunog ang aking cellphone. Jennifer. Lumitaw ang pangalan ni Jennifer sa screen. Tinanggihan ko ang tawag, ngunit agad siyang tumawag muli at muli. Dapat mong idokumento ang mga iyon, sabi ni Rebecca. Tumango ako, nag-screenshot ng call log. 17 tawag mula kay Jennifer sa nakaraang oras. 43 mula kay Andrew mula kagabi. 22 mula sa kanyang ina, si Margaret. Kahit ilang tawag mula sa mga numero na hindi ko nakilala, marahil mga kasamahan o kliyente ni Andrew na nakarinig tungkol sa federal investigation. Lumapit si Tom Chin sa aming mesa habang pinopinalisa ng hukom ang kanyang mga utos. Mrs. Mitchell, kakailanganin namin ang iyong kooperasyon sa aming investigasyon. Nabanggit ng iyong abogado na mayroon kang karagdagang ebidensya. Tumango ako. 8 buwan ng dokumentasyon, financial record, recording, email, lahat ng mabuti. Ang iyong asawa ay nahaharap sa 15 hanggang 20 taon kung mahatulan sa lahat ng singil. Marahil narinig ito ni Andrew dahil bigla siyang tumayo muli. Itinuturo ako. Ginawa mo ito. Inalok mo ako. Ang buong bagay na ito ay isang bitag. Bumagsak ang gavel ni Judge Coleman ng malakas. Mr. Mitchell, kontrolin ang iyong sarili o magdaragdag ako ng contempt charges. Plinano niya ito. Patuloy ni Andrew, ang kanyang composure ay ganap na nawasak. Ang recording, ang dokumentasyon, alam niyang iiwan niya ako doon. Kaya, inamin mo ang pag-abandona sa kanya? Tanong ng hukom. Pisikal na hinila ni Blackwood si Andrew pababa, ngunit tapos na ang pinsala. Inamin lamang ni Andrew sa bukas na korte sa harap ng mga federal agent na sinadya niyang iniwan ako. Habang naghahanda kaming umalis, biglang bumukas ang mga pinto ng courtroom at pumasok si Nayan. Ang kanyang designer dress ay kulubot, ang kanyang maayos na gupit na buhok ay nagulo. Naghanap siya ng malikot hanggang sa mapunta ang kanyang mga mata kay Andrew. Sinabi mong hiwalay ka na, sigaw niya sa buong courtroom. Sinabi mong naisumite na ang mga papeles. Sinabi mong baliw siya at nag-iimbento lang. Sumalubong ang hukom. Ma'am, mangyaring umalis sa aking courtroom. Ngunit hindi pa tapos si Naen. Kinuha niya ang kanyang cellphone, iwinagayway ito sa hangin. May mga text ako, recording. Nangako siya sa akin na magpapakasal kami. Sinabi niyang kanya ang pera. Nagliwanag ang mga mata ni Tom Chen. Lumapit siya kay Naen ng maingat. Ma'am, nais naming makausap ka. Tapos na ang pagkawasak ni Andrew. Ang kanyang kabit ay nagiging state's evidence. Naka-freeze ang kanyang mga ari-arian. Naghihintay ang mga federal agent upang arestuhin siya. At ang kanyang maingat na binuong imahe ay gumuho sa wala pang isang oras. Habang lumalabas kami, iniiwan si Andrew sa mga federal agent. Bumulaga ang aking cellphone sa isa pang huling mensahe. Ito ay mula kay Margaret, ina ni Andrew. Sana nasiyahan ka. Sinira ang isang mabuting tao dahil sa maliit na inggit. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Malalaman din ni Margaret na hindi mabuting tao ang kanyang anak. Siya ay isang kriminal na nabunyag. At hindi ako ang sumira sa kanya. Sinira niya ang kanyang sarili.
Ang mga hakbang ng korte ay puno ng mga reporter nang kami ay lumabas. May nag-leak ng kwento, marahil isang court clerk na nakakilala sa pangalan ni Andrew mula sa mga financial page. Mga mikroponong itinutok sa amin habang ginagabayan ako ni Rebecca sa gitna ng karamihan. Ang kanyang kamay ay matatag sa aking siko. Mrs. Mitchell, totoo bang nanakaw ang milyon-milyon ng iyong asawa? Amanda, gaano ka nakatagal nagpaplano nito? Maghahain ka ba ng karagdagang mga singil? Lumapit si Rebecca, ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan. Ang aking kliyente ay hindi gagawa ng anumang pahayag sa ngayon. Ang federal investigation ay patuloy. Itinulak namin papunta sa truck ni Marcus at nakita ko ang isang sulyap ng van ng balita na nagsiset up sa tapat ng kalsada. Sa pagdating ng gabi, ang mukha ni Andrew ay nasa bawat lokal na channel. Ang golden boy ng Minneapolis hedge funds na inaresto para sa embezzlement at pandaraya, siguradong namamatay si Margaret. Pagbalik sa hotel, bumagsak ako sa sofa habang nagbubuhos si Rebecca ng tubig para sa aming dalawa. Hindi tumigil sa pagbulaga ang aking cellphone mula nang umalis kami sa korte. Nag-scroll ako sa mga mensahe, bawat isa ay iba't ibang lasa ng pagkabigla o paghuhusga. Isang text mula sa aking hairdresser. Nakita ko lang ang balita, mabuti para sa'yo, mahal. Mula sa golf buddy ni Andrew, si Richard. Ito ay lahat ay hindi pagkakaunawaan, tama? Hindi gagawin ni Andrew ang sinasabi nila. Mula sa tatlong magkakaibang kapitbahay. Mga baryasyon ng palagi naming alam na may mali sa kanya. Ang pinaka-interesanting mensahe ay nagmula kay James Morrison, business partner ni Andrew. Amanda, kailangan nating mag-usap. May mga bagay tungkol sa pondo na dapat mong malaman. Mga bagay na wala sa federal filing. Binasa ito ni Rebecca sa aking balikat. Magtakda ng pulong, i-record ang lahat. Sa 4-0, naglabas ang lokal na balita ng kwento. Ang headline ay gumulong sa ilalim ng screen. Prominenteng hedge fund manager na inaresto para sa embezzlement kasunod ng insidente ng pag-abandona sa asawa. Nakuha na nila ang mugshot ni Andrew. Mukha siyang pagod. Ang kanyang karaniwang perpektong gupit na buhok ay nagulo. Ang kanyang designer suit ay napalitan ng standard issue jail clothing. Ang reporter ay nakatayo sa labas ng aming bahay. Ang aking bahay na ngayon naglalarawan ng iskandalo sa hingal na detalye. Ang mga pinagmumulan na malapit sa investigasyon ay naguulat na umano. Iiniwan ni Andrew Mitchell ang kanyang asawa sa gitna ng malubhang bagyo kagabi. Iniwan siyang stranded 37 milya mula sa bahay. Ngayong umaga, inaresto ng mga federal agent si Mitchell sa mga singil ng pag-embezzle ng 132 milyon mula sa mga client account. Ang kanyang asawa, si Amanda Mitchell, ay hindi maabot para sa komento. Tumunog ang aking cellphone. Si Jennifer ulit. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko, Amanda, please, kailangan kong magpaliwanag. Sinabi mo sa kanya ang tungkol sa kalooban ni nanay, tungkol sa trust fund na inayos ni tatay, tungkol sa kanyang diagnosis. Tahimik. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, sinusubukan niyang tumulong. Sinabi niyang masyado kang stressed para hawakan ang impormasyon na gusto niyang protektahan ka. Binayaran niya ang iyong mga utang sa pagsusugal. Hindi ko alam ang plano niya. Akala ko mahal ka niya. Mukha siyang maingat, maalalahanin. Sinabi niyang, mahina ka. Kailangan mo ng gabay. Naalala ko ang lahat ng oras na tumawag si Jennifer sa nakaraang taon. Nagtatanong ng tila walang halong mga tanong. Kumusta si nanay? Nakipag-usap ka na ba sa kanyang abogado kamakailan? Naalala mo ba ang property na binili ni tatay sa Wisconsin? Bawat pag-uusap ay intelligence gathering para kay Andrew. Niloko ka niya, sabi ko, tulad ng panloloko niya sa akin. Amanda, ako ay lubos na nagsisisi. Nang makita ko ang balita, nang mapagtanto ko ang kanyang ginawa, masama ang pakiramdam ko buong araw. Pwede ba tayong magkita, please? Umiling si Rebecca, ngunit isang bagay sa tinig ni Jennifer ang nagpatigil sa akin. Mukhang tunay na wasak siya. Hindi lang nag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan. Bukas, neutral na lugar. Mag-isa kang pupunta. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, binuksan ni Marcus ang social media sa kanyang laptop.
Kailangan mong makita ito. Ang Facebook page ng kumpanya ni Andrew ay nag-i-implode. Ang mga kliyente ay nagpo-post ng mga demand para sa kanilang pera. Ang mga dating empleyado ay nagbabahagi ng mga kwento ng kahina-hinalang aktibidad na nasaksihan nila. Isang babae ang nagsulat, "Tinanggal niya ako noong nagtanong ako tungkol sa nawawalang pondo noong nakaraang taon. Ngayon, alam ko na kung bakit." Ngunit ang pinakamalaking dagok ay nagmula kay Nayan. Nag-nuclear siya sa Instagram, nag-post ng mga screenshot ng kanilang mga text conversation, mga larawan mula sa kanilang mga paglalakbay na pinunduhan ng ninakaw na pera, at isang mahabang caption na nagdedetalye kung paano siya minanipula ni Andrew sa paniniwalang siya ang kontrabida. Sinabi niya sa akin na ang kanyang asawa ay may problema sa emosyon. Sinabi niya na tumanggi siyang bigyan siya ng diborsyo, na nagbanta siyang sirain siya kung aalis siya. Naniwala ako sa bawat salita dahil siya ay napakakapani-paniwala, napakasopistikado. Isa akong idiot, ngunit siya ay isang master manipulator. Ang mga larawan ay nakapipinsala. Si Andrew at Nayan sa first class na upuan patungong Paris, nagtaas ng mga baso ng champagne. Si Andrew at Nayan sa eksaktong resort sa Mexico kung saan namin ipinagdiwang ang aming ika-5 anibersaryo. Si Andrew at Nayan sa aming kama. Napost pa niya iyon, bagaman mabilis itong tinanggal ng Instagram. Pagdating ng 6 Chavos, si Margaret, ina ni Andrew, ay naglabas ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Binasa ito ni Rebecca nang halos hindi napipigilan ang kanyang tawa. Ang pamilya Mitchell ay nabigla sa mga alegasyong ito. Naniniwala kami na ito ay isang coordinated attack na pinanukala ng isang mapaghiganting asawa na naghahanap ng pinansyal na pakinabang. Si Andrew Mitchell ay isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad na naging biktima ng isang kalkuladong babae na nagpakasal sa kanya para sa kanyang pera. "Talaga bang pupunta siya sa anggulong iyon?" tanong ni Marcus pagkatapos ng lahat ng narinig nila sa korte. Tumunog muli ang aking cellphone. Sa pagkakataong ito ay isang numero na hindi ko nakilala. Labag sa payo ni Rebecca, sinagot ko, "Mrs. Mitchell, si Patricia Wang po ito mula sa Wall Street Journal. Nagsasapubliko kami ng isang kwento tungkol sa sistematikong pandaraya sa mga boutique hedge fund. Ang kaso ng iyong asawa ay bahagi ng mas malaking pattern na aming iniimbestigahan. Handa ka bang ibahagi ang iyong karanasan?" Kinuha ni Rebecca ang telepono. "Ito ang abogado ni Amanda Mitchell. Ang lahat ng press inquiries ay dapat idirekta sa aking opisina." Binaba niya ito at humarap sa akin. Sa pagdating ng bukas, ito ay magiging pambansang balita. Hindi lang sinira ni Andrew ang kanyang sarili. Sinisira niya ang isang buong network ng mga corrupt fund manager. Pinalalawak ng FBI ang kanilang investigasyon. Lumakad ako sa bintana na nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa kung saan sa Federal Holding, marahil si Andrew ay nakikipagpulong kay Blackwood, sinusubukang alamin kung paano ito iikot, ngunit walang pag-ikot ng video evidence, mga recorded confession at milyon-milyong ninakaw na pera. Ang aking telepono ay nagliwanag sa isa pang mensahe. Ito ay mula kay David Brennan, ang pinakamalaking kliyente ni Andrew. "Mrs. Mitchell, nais kong malaman ninyo na marami sa amin na mga biktima ang nagsasampa ng mga civil suit laban sa iyong asawa. Gayunpaman, nais naming maging malinaw. Hindi kami ang inyong target. Alam naming isa rin kayong biktima. Sa katunayan, nais naming magpatotoo kayo tungkol sa inyong nasaksihan." Ang kabalintunaan ay perpekto. Ginugol ni Andrew ang mga taon sa pagsasabi sa akin na masyado akong bobo para maintindihan ang pananalapi. Masyadong naive para maunawaan ang negosyo. Ngayon, ang kanyang mga dating kliyente ay gusto ang aking testimonya upang makatulong na ilibing siya. Habang lumulubog ang araw sa Minneapolis, pinipinturahan ang langit sa kulay ng katarungan. Napagtanto ko na ang pampublikong pagbagsak ni Andrew ay nagsisimula pa lamang. Bukas, magkakaroon ng mas maraming headline, mas maraming revelasyon, mas maraming tao ang lalapit na may mga kwento tungkol sa lalaking pinagkatiwalaan nila ng kanilang pera. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, umupo ako sa mapayapang katahimikan, hindi na natatakot sa kanyang mga yapak, sa kanyang mga mood,
sa kanyang mga malupit na salita na idinisenyo upang panatilihin akong maliit. Ang lalaking nag-abandona sa akin sa ulan ay lumikha ng sarili niyang bagyo at ngayon ay nalulunod siya dito. Ang umaga pagkatapos ay nagdala ng katok sa aking pintuan ng hotel na hindi ko inaasahan. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ko si Jennifer na nakatayo sa hallway. Ang kanyang karaniwang perpektong hitsura ay ganap na nasira. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang isang Manila envelope sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay namumula-mula sa pag-iyak. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko siya inimbita sa loob. Akala ko nagkasundo tayo na magkita sa isang neutral na lugar. Hindi ko na kaya. Amanda, please. May mga bagay kang kailangang malaman ngayon bago ka kausapin ng FBI mamayang hapon. Lumitaw si Marcus sa pasukan ng katabing silid, alerto at maprotekta. Tumango ako sa kanya na okay lang, pagkatapos ay pinapasok si Jennifer. Umupo siya sa gilid ng sofa, inilagay ang sobre sa ibabaw ng coffee table gamit ang nanginginig na mga daliri. Si Andrew ang unang nakipag-ugnayan sa akin 13 buwan na ang nakalipas. Simula niya, halos pabulong ang kanyang boses. Alam niya ang tungkol sa pagsusugal. Binuksan niya ang sobre at kumuha ng isang tumpok ng mga nakaprint na email. Ito ang ating mga pag-uusap, bawat isa sa kanila. In-print ko lahat kagabi nang mapagtanto ko kung ano talaga ang ginagawa niya. Kinuha ko ang unang email na may petsang mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang tono ni Andrew ay mainit, maingat, parang kapatid pa nga. Sumulat siya tungkol sa pagnanais na maging isang mas mabuting asawa, pagnanais na maunawaan ang aking dynamics ng pamilya upang mas masuportahan niya ako. Ang manipulasyon ay napakahusay. Partikular siyang interesado kay nanay, patuloy ni Jennifer. Gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang kalusugan, ang kanyang kalagayang pangkaisipan, ang kanyang pananalapi. Akala ko may plano siyang magandang para sa kanya. Marahil nagbabayad para sa mas mahusay na pangangalaga. Sinabi mo sa kanya ang tungkol sa Alzheimer's. Tumango si Jennifer, dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Pinangako niya sa akin na huwag sabihin sa iyo. Ayaw niyang mag-alala ka. Sinabi niyang mayroon kang sapat na stress dahil sa pagiging mapilit ni Andrew. Ngunit siya ay napakamapilit, napakamaalalahanin. Sinabi niyang napansin niya ang mga senyales at gusto niyang tumulong. Patuloy akong nagbasa. Ang mga email ay nagpakita ng mga tanong ni Andrew na nagiging mas tiyak sa paglipas ng panahon. Anong mga property ang pagmamay-ari ng aming mga magulang? Mayroon bang mga trust? Sino ang executive ng kanilang mga testamento? Sinagot ni Jennifer ang lahat, naniniwalang tinutulungan niya ang kanyang hipag na mas mapangasiwaan ang aming pamilya. Noong nakaraang buwan, pinakuha niya sa akin si nanay na pumirma ng ilang papeles. Sinabi ni Jennifer na sinabi niyang ito ay para sa mga layunin ng insurance, na ito ay magpoprotekta sa kanyang mga ari-arian kung lumala ang kanyang kondisyon. Dinala ko pa nga sa kanya, Amanda. Salamat sa Diyos naroon ang abogado niya noong araw na iyon at nakilala niya ang mga ito bilang mga dokumento sa paglipat ng ari-arian. Doon ko nagsimulang mapagtanto na may mali. Bumulaga ang aking cellphone, tumatawag si David Brennan. Inilagay ko ito sa speaker upang marinig ni Marcus. Mrs. Mitchell, pasensya na sa abala, ngunit ito ay kagyat. Sinusuri ko ang aming mga client file buong gabi. Hindi lamang si Andrew ang nagnanakaw mula sa pangkalahatang pondo. Partikular niyang tinarget ang aming mga matatandang kliyente, lalo na ang mga biyuda. Ano ang ibig mong sabihin? Tinarget. Si Mrs. Eleanor Hartley, halimbawa, namatay ang kanyang asawa 2 taon na ang nakalipas, iniwan sa kanya ang lahat na may partikular na mga tagubilin na si Andrew mismo ang namamahala sa kanyang portfolio. Sa loob ng 6 na buwan, kinumbinsi ni Andrew siyang pumirma ng mga power of attorney document. Inakala niyang binibigyan niya siya ng autoridad na gumawa ng mga trade. Ginamit niya ito upang ubusin ang kanyang mga account. Naramdaman kong nasusuka ako. Si Eleanor Hartley ay 79 taong gulang. Nakilala ko siya sa ilang mga kaganapan sa kumpanya. Isang matamis na babae na palaging nagkukuwento tungkol sa kanyang mga apo.
Si Marcus ay nagtatala na, nagdodokumento ng lahat para kay Rebecca. Nagbago ang buong saklaw ng kaso. Hindi lamang si Andrew ay isang white-collar criminal. Siya ay isang mandaragit na partikular na nanghuhuli ng mga mahihinang tao. May mga recording ako, patuloy ni David. Nagsimula akong palihim na mag-record ng aming mga partnership meeting. 2 taon na ang nakalipas nang mapansin ko ang mga pagkakaiba. Gumagawa ako ng kaso upang dalhin sa mga awtoridad. Ngunit natatakot ako. May koneksyon si Andrew kahit saan. Ngunit ngayon na siya ay nasa kustodiya na, nais kong ibigay ang lahat ng mayroon ako. Pagkatapos bumaba ni David sa telepono, naglabas si Jennifer ng isa pang dokumento mula sa kanyang sobre. May iba pa tungkol sa estate ni tatay. Ang ating ama ay namatay 6 taon na ang nakalipas, nag-iwan ng inaakala nating isang maliit na mana na hinati sa pagitan ni Jennifer at ko. Ngunit ang papel na ibinigay niya sa akin ay nagpakita ng iba. Isang trust account sa aking pangalan lamang na naitatag noong nakaraang taon bago siya namatay. Alam niya ang tungkol sa aking pagsusugal kahit noon pa. Mahal niya ako, ngunit hindi niya ako pinagkatiwalaan sa pera. Kaya, inayos niya ito para sa iyo kasama si nanay bilang trustee. Nagkakahalaga ito ng halos 80 milyon, 2 milyon USD. Tinitigan ko ang dokumento. P80 milyon ang aking ama na itinago upang protektahan ito mula sa parehong adiksyon ni Jennifer at hindi ko alam mula sa kasakiman ng aking asawa. Ang account ay nasa isang maliit na pribadong bangko sa Wisconsin, isang lugar na hindi sana alam ni Andrew kung hindi dahil sa impormasyon ni Jennifer. Kailangan nating puntahan si nanay, sabi ni Jennifer. Ngayon ay may hawak siyang isang bagay para sa iyo, isang bagay na hindi niya man lang sinabi sa akin. Sinabi niyang hinihintay niya ang tamang sandali. Isang oras mamaya, umupo kami sa silid ng aking ina sa memory care facility. Siya ay nagkakaroon ng isa sa kanyang mga bihirang malinaw na araw. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at nakatuon habang hawak niya ang aking kamay. Alam ko na kung ano siya sa unang pagkakataon na nakilala ko siya, sabi niya. Mas malakas ang kanyang boses kaysa sa mga buwan na nakalipas. Ang paraan ng pagtingin niya sa ating bahay, sinusuri ang lahat na parang naglilista siya ng mga ari-arian. Ang paraan ng pagdidirekta niya ng mga pag-uusap patungo sa pera. Nakita rin ito ng iyong ama. Inabot niya ang kanyang drawer sa tabi ng kama at kumuha ng isang maliit na susi. Safety deposit box, First National Bank sa Hennepin. Inilagay ni tatay ang mga bagay doon sa linggo bago siya namatay. Mga dokumento. Ebidensya. Ebidensya ng ano? Sinubukan ni Andrew na pikein ang iyong pirma noong nakaraang taon. Mga dokumento ng pautang, mga paglipat ng ari-arian. Ang manager ng bangko ay kaibigan ng iyong ama. Tinawagan niya ako, binigyan ako ng mga kopya ng lahat. Lahat ay nasa loob ng kahon. Kinuha ko ang susi, naramdaman ang bigat nito. Pinoprotektahan ako ng aking ama kahit mula sa kabilang buhay. At ang aking ina ay nagbabantay sa proteksyong iyon sa kabila ng kanyang humihinang memorya. May iba pa, sabi ni nanay, humihigpit ang kanyang hawak sa aking kamay. Dumating dito ang FBI kahapon, hindi tungkol sa pag-aresto ni Andrew, tungkol sa isang mas malaking bagay. Sinabi nilang lumitaw ang kanyang pangalan sa isang investigasyon na tumatakbo sa loob ng 3 taon. Isang network ng mga fund manager na sistematikong nanloloko sa mga matatandang kliyente sa 5 estado. Ang silid ay tila biglang walang hangin. Ang pag-abandona sa akin ni Andrew sa ulan ay hindi lamang tungkol sa kontrol o kalupitan. Alam niyang papalapit na ang FBI. Gusto niyang wasak at sumusunod ako dahil inakala niyang magagamit niya ako bilang panangga o scapegoat kapag bumagsak ang lahat. Hindi niya inaasahan na lalaban ka, sabi ng aking ina. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang mga lalaki na tulad niya ay hindi kailanman ginagawa iyon. Akala nila ang kabaitan ay kahinaan. Palagi silang nagugulat kapag nalaman nila ang kabaligtaran. Habang naghahanda kaming umalis, hinigpitan muli ng aking ina ang aking kamay. Matutuwa sa iyo si tatay. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ni Andrew.
Habang nagmamaneho palayo sa pasilidad, kasama si Jennifer sa aking tabi at si Marcus na sumusunod sa likuran ng kanyang truck, naisip ko ang mga layer ng panlilinlang na itinayo ni Andrew. Bawat revelasyon ay nagbabalat ng isa pang antas ng kanyang kriminalidad. Hindi lang siya masamang asawa o korap na fund manager. Siya ang sentro ng isang web ng pang-aabusong pinansyal na sumira sa buhay ng 2 dosenang tao. Ngunit nagkamali siya ng isang fatal na pagkakamali. Inakala niyang ang babaeng iniwan niya sa ulan ay mananatili doon, wasak at talunan. Sa halip, siya ang naging bagyo na tatangayin ang lahat ng kanyang itinayo sa pagdurusa ng iba. Ang First National Bank sa Hennepin ay nakatayo tulad ng isang kuta ng lumang pera at mas lumang mga lihim. Naghintay si Jennifer sa sasakyan habang sinamahan ako ni Marcus sa loob kung saan naghihintay ang safety deposit box na pinrotektahan ng aking ina sa isang vault na kontrolado ng klima. Ang bank manager, si Mr. Paulson, ay maalala ang aking ama ng mabuti at hinawakan ang susi ng may paggalang ng isang taong nakakaalam na siya ay bahagi ng isang mahalagang bagay. Sa loob ng kahon ay may isang tumpok ng mga dokumento na nagpagalog sa aking mga kamay. Mga huwad na aplikasyon ng pautang na may pirma ko na may petsang 6 na buwan na ang nakalipas. Mga papeles sa paglipat ng ari-arian para sa lake house ng aking lola na tila sinubukan ni Andrew na ibenta ng walang kaalaman ko. Mga bank statement mula sa mga account na hindi ko kailanman nakita na binuksan sa aking pangalan ngunit kontrolado ni Andrew. Nakuha ng aking ama ang mga kopya ng lahat. Ang kanyang sulat kamay sa mga sticky note na nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng bawat dokumento. Isang tala na nakakabit sa isang huwad na power of attorney document ang nagsabi lamang, susubukan niyang kunin ang lahat, huwag mo siyang hayaan. Kinunan ni Marcus ng litrato ang bawat pahina habang ako ay nakaupo sa tahimik na pagkabigla. Ang saklaw ng pagtataksil ni Andrew ay patuloy na lumalawak na parang tinta na kumakalat sa tubig. Hindi lang ito tungkol sa aming kasal o kahit na sa mga ninakaw na milyon. Sistematikong inaalis niya ang aking pagkakakilanlan sa pananalapi upang gawin akong ganap na nakadepende sa kanya o mas malala pa upang isama ako sa kanyang mga krimen kung kinakailangan. Sa na buwan ng lumipas, pumasok ako sa Federal Courthouse para sa unang araw ng criminal trial ni Andrew. Ang atensyon ng media ay lalong lumala mula nang siya ay arestuhin. Nakalinya ang mga news van sa kalye. Sumigaw ang mga reporter ng mga tanong na hindi ko sinasagot. Nakasuot ako ng charcoal gray suit na hindi pa kailanman nakakita ng loob ng aming pinagsasaluhang aparador. Binili partikular para sa sandaling ito. Propesyonal, marangal, mahal sapat upang ipakita na hindi ako wasak. Nakaupo si Andrew sa mesa ng nasasakdal sa isang suit na hindi na maayos na kasya. Pumayat siya sa federal custody at ang kanyang dating perpektong buhok ay lumaki ng hindi kaakit-akit. Nang magtagpo ang aming mga mata sa buong courtroom, ngumiti ako. Ang parehong tahimik na ngiti na dati kong ibinibigay sa kanya sa almusal kapag nagle-lecture siya sa akin tungkol sa aking paggastos. Ngunit ngayon, ang ngiti na iyon ay may bigat ng lahat ng alam ko at lahat ng malapit na niyang mawala. Ang prosecutor, Assistant U.S. Attorney Michael Torres, ay methodical na inilatag ang kaso. 12 bilang ng wire fraud, 2 bilang ng elder abuse, 1 bilang ng conspiracy to commit financial crimes. Ang ebidensya ay napakalaki. Mga binago na libro, mga nakatagong account, mga huwad na dokumento, mga recorded conversation kung saan tahasang tinalakay ni Andrew ang pagnanakaw mula sa mga kliyente. Sa loob ng 11 araw, sunod-sunod na nagpatotoo ang mga saksi. Inilarawan ng mga matatandang kliyente kung paano sila kinumbinsi ni Andrew na pumirma ng mga dokumento na hindi nila naintindihan. Ang mga dating empleyado ay nagpatotoo tungkol sa pag-uutos na pikein ang mga tala. Ang forensic accountant ay naglakad sa jury sa labyrinth ng mga offshore account at shell company na nilikha ni Andrew. Sa ika-12 araw, nagbukas ang mga pinto ng courtroom at pumasok si Nayan Rodriguez. Wala siyang kamukha ng polish na batang babae na nagsuot ng perlas ng aking lola. Ang kanyang designer na damit ay napalitan ng isang konserbatibong damit
ang kanyang elaborate na hairstyle ay naging simpleng boon. Ibinigay sa kanya ang immunity kapalit ng kanyang testimonya at ililibing siya ni Andrew gamit ito. M. Rodriguez, simula ng prosecutor, gaano katagal kayong romantikong kasama ng nasasakdal? 18 buwan, sagot ni Nain. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit mahina. At sa panahong iyon, napag-usapan ba ni Mr. Mitchell ang kanyang mga gawi sa negosyo sa iyo? Opo, madalas. Naisip niyang nakakatawa na ipaliwanag kung paano niya inililipat ang pera nang hindi napapansin ng sinuman. Tinawag niya itong paglalaro ng three-dimensional chess habang ang iba ay naglalaro ng checkers. Naglabas siya ng mga recording mula sa kanyang cellphone, mga pag-uusap kung saan ipinagmalaki ni Andrew ang pag-target sa mga matatandang kliyente, tungkol sa pagtatago ng pera mula sa akin, tungkol sa kanyang mga plano na tumakas patungong Costa Rica kapag nakapag-ipon na siya ng sapat. Sa isang recording, ang kanyang boses ay malinaw at nakapipinsala. Sinabi niya, "Ang perpekto ni Amanda na takip. Matamis, mapagkatiwalaan, walang tanong. Pagdating ng oras na malaman niya ang nangyayari, wala na ako, at siya ang maiiwan na may hawak ng bag." Ngunit ang pinakanakakapinsalang revelasyon ni Nain ay dumating malapit sa pagtatapos ng kanyang testimonya. 3 linggo bago ang kanyang pag-aresto, sinabi ni Andrew sa akin na plano niyang iwanan din ako. Mayroon siyang ibang babae sa Costa Rica, isang taong nakilala niya online. Iiiwan niya rin ako tulad ng pag-abandona niya sa kanyang asawa. Ang itsura sa mukha ni Andrew ay sulit sa bawat sandali ng sakit na idinulot niya sa akin. Bumagsak ang kanyang panga. Mabilis na bumulong ang kanyang abogado sa kanyang tainga, ngunit tapos na ang pinsala. Ang kanyang kabit ay nagbunyag lamang na niloloko niya ang lahat, kasama na siya. Ang susunod na araw ay nagdala ng isa pang pagkabigla. Isang batang lalaki na nagngangalang Christopher Walsh ang tumestigo. 22 taong gulang na may kaparehong matalas na panga at kalkuladong mga mata ni Andrew. Mabilis na naitatag ng prosecutor ang kanyang pagkakakilanlan. Ang anak ni Andrew mula sa isang relasyon noong kolehiyo na ang pag-iral ay itinago ni Andrew sa loob ng mahigit 2 dekada. Tumatanggap si nanay ko ng mga bayad mula kay Andrew Mitchell sa loob ng 22 taon, sabi ni Christopher. Sa huling araw ng testimonya, gumawa si Andrew ng mapaminsalang desisyon na tumayo mismo. Labag sa hayag na pagtutol ng kanyang abogado, tumayo siya at naglakad patungo sa witness box, naniniwala pa rin na kaya niyang makalusot dito. Sa loob ng 2 oras, sinubukan niyang magkwento kung saan siya ang biktima. Sinabi niya na alam ko ang tungkol sa mga pakikipag-ugnayan at inaprubahan ko. Iginiit niya na ang mga matatandang kliyente ay nag-authorize ng bawat transaksyon. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mahusay na financial mind na nagkaroon lamang ng ilang bookkeeping errors. Pagkatapos ay sinimulan ng prosecutor ang kanyang cross-examination at ang composure ni Andrew ay nabasag na parang yelo sa ilalim ng presyon. Nang harapin ng mga recording, sinabi niyang wala sa konteksto ang mga ito. Nang ipakita ang mga huwad na dokumento, iminungkahi niya na maaaring ako ang gumawa nito. Nang ipakita ang ebidensya ng hush money sa ina ni Christopher, sinabi pa niya, "Iyon ay isang personal na bagay na hindi nauugnay sa aking negosyo." Ang hurado ay nagpulong ng wala pang 3 oras. Habang tumayo ang foreman upang basahin ang hatol, hinawakan ko ang kamay ni Marcus sa isang gilid at ang kay Rebecca sa kabila. Sa unang bilang, wire fraud, nahanap namin ang nasasakdal na nagkasala. Sa ikalawang bilang, wire fraud, nahanap namin ang nasasakdal na nagkasala. Pagdating nila sa bilang 15, nakalagay na ang ulo ni Andrew sa kanyang mga kamay. Nagkasala sa lahat ng singil. Ang lalaking nag-iwan sa akin sa ulan 37 milya mula sa bahay ay malapit nang malaman kung ano ang tunay na pag-abandona. 2 linggo pagkatapos, bumalik kami para sa sentencing. Si Judge Coleman, ang parehong babae na nangasiwa sa aming emergency hearing ilang buwan na ang nakalipas, ay tumingin kay Andrew nang may hindi maitago na pagkamuhi. "Mr. Mitchell, tinarget mo ang pinakamahihinang miyembro ng lipunan. Pinagtaksilan mo ang tiwala ng mga kliyente, kasamahan at pamilya.
Hindi ka nagpakita ng anumang pagsisisi, hindi umako ng anumang responsibilidad, kahit na naharap sa napakalaking ebidensya ng iyong mga krimen. Ang korte na ito ay nagpataw sa iyo ng 96 na buwan sa federal prison nang walang posibilidad ng maagang paglaya. 8 na taon. Makukulong si Andrew ng 10 taon. Habang naghahanda ang mga bailey na ihatid siya, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Hindi pa ito tapos, bibig niya. Tumayo ako at nagsalita ng malinaw, alam kong makukuha ng mga mikropono ng courtroom ang bawat salita. Tama ka, ang mga civil suit ay magsisimula sa susunod na buwan. Inihatid siya ng mga bailey na may tanikala at lumabas ako sa courthouse patungo sa isang hapon ng Setyembre na parang unang araw ng tagsibol. Ang mga civil suit ay magsisimula nga sa susunod na buwan na may 17 na biktima ni Andrew na humihingi ng kabayaran, ngunit iyon na ang larangan ng digmaan ni Rebecca. Mayroon akong mas mahalagang bagay na itatayo. Ang whistleblower reward ay dumating 6 na linggo pagkatapos ng sentencing ni Andrew. Natagpuan ni Marcus ang gusali muna, isang renovated na Victorian sa mas magandang kapitbahayan ng Minneapolis na dating tahanan ng isang law firm. 3 palapag, 8 opisina, isang conference room na sapat ang laki para sa mga group session at higit sa lahat, maraming mga labasan. Isang bagay na kakailanganin ng mga kababaihan na tumatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Pinirmahan namin ang lease noong Huwebes. Sa Lunes, ang Phoenix Foundation ay nagkaroon na ng tahanan. Kailangan natin ng tamang security system, sabi ni Marcus. Naglalakad sa mga walang laman na silid na may dala-dalang tablet, nagtatala. Panic button sa bawat opisina, secure na pasukan, surveillance na talagang nagpoprotekta sa mga tao sa halip na minomonitor sila. Dumating si Valentina na may mga kahon ng filing system at encryption software. May 3 forensic accountant na ang lumapit na nais magboluntaryo ng kanilang serbisyo. Kumakalat ang mga salita sa financial community tungkol sa ating ginagawa. Si Rebecca ay nag-leave of absence mula sa kanyang practice upang tumulong sa pagtatatag ng aming legal aid program. Kailangan nating maging maingat sa kung paano natin ito bubuuin, sabi niya, nagkalat ng mga incorporation document sa conference table. Makikipag-ugnayan tayo sa mga mapanganib na sitwasyon, galit na mga asawa, posibleng legal na paghihiganti. Kailangang maging bulletproof ang lahat. Sa loob ng 1 buwan, nakuha namin ang aming unang kliyente. Si Maria, isang guro na itinago ng kanyang asawa ang kanilang ipon at nagbanta na i-report siya sa Immigration Services kung susubukan niyang umalis, kahit na siya ay isang mamamayan. Natagpuan ni Valentina ang pera. Naghain si Rebecca ng mga papeles. Nag-ayos si Marcus ng ligtas na transportasyon. Naupo ako kasama si Maria habang umiiyak siya, naaalala ang aking sariling mga luha sa hotel room na iyon noong gabing iniwan ako ni Andrew. Dumating si Jennifer sa foundation noong isang maulang Martes, 13 buwan ng malinis at may dalang kahon ng donuts bilang handog. Gusto kong tumulong, sabi niya ng simple. Alam ko ang pakiramdam ng pagiging minanipula, ng pagiging desperado na pinagtaksilan mo ang mga mahal mo. Siguro, matutulungan ko ang iba na makita ang mga senyales bago mahuli ang lahat. Nagsimula siya bilang isang voluntaryo, sumasagot sa mga telepono at nagfa-file ng mga papeles. Ngunit si Jennifer ay may talento sa pakikipag-usap sa mga kababaihan na tumatawag sa krisis. Nauunawaan niya ang desperasyon at kahihiyan sa mga paraan na minsan ay hindi nauunawaan kahit ng mga sinanay na tagapayo. Sa loob ng 6 na buwan, pinapatakbo niya ang aming mga support group, ibinabahagi ang kanyang kwento kung paano inalok ni Andrew ang kanyang adiksyon upang makakuha ng impormasyon na tinutulungan ng iba na makilala kung kailan sila ginagamit. Dumating ang aking ina upang bumisita sa isa sa kanyang mga malinaw na araw. Si Marcus ay nagmamaneho sa kanya sa lungsod na dati niyang kilala ng mabuti. Umupo siya sa aking opisina na nakatingin sa mga naka-frame na larawan sa mga dingding. Mga babaeng nagbigay ng pahintulot na ibahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay. Mga mukhang masaya habang nakatayo sa harap ng mga bagong apartment. Sa mga seremonya ng pagtatapos,
kasama ang mga anak na nagawa niyang mapanatiling ligtas. Ipagmamalaki ka ni tatay, sabi niya. Hinahawakan ng isang larawan ng isang babae na nakatakas kasama ang 3 anak at ngayon ay nasa nursing school. Palagi niyang sinasabi na ang pinakamagandang paghihiganti laban sa kalupitan ay ang kabaitan sa iba. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang pitaka. Dumating ito sa bahay, akala ko dapat mong makita ito. Sa loob ay isang clipping ng pahayagan mula sa newsletter ng bilangguan. Nahalal si Andrew na treasurer ng Inmates Investment Club. Kahit sa likod ng mga rehas, sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang financial genius. Halos tumawa ako sa kabalintunaan nito. Ang sorpresang voluntaryo ay dumating 7 buwan pagkatapos ng paglilitis. Si Naen Rodriguez ay nakatayo sa aming reception area na wala ng kamukha ng babaeng nagsusuot ng perlas ng aking lola. Pinutulan niya ang kanyang buhok, pinalitan ang designer clothes ng simpleng pantalon at button-down shirt, at nagdala ng sarili na may pagpapakumbaba na hindi ko kailanman nakita. Nagpapagamot ako, sabi niya, nakaupo sa tapat ko sa aking opisina. Pinoproseso kung paano ako napunta sa isang taong tulad ni Andrew, bakit ko binaliwala ang mga red flag, bakit ako nakibahagi sa pananakit sa iyo. Alam kong hindi ko mabubura ang aking ginawa, ngunit marahil maaari kong pigilan ang iba pang batang babae na gawin ang aking mga pagkakamali. Nagsimula siyang magsalita sa mga kolehiyo, babala sa mga business student tungkol sa mas matatandang lalaki sa kapangyarihan na nangangako ng career advancement kapalit ng companionship. Siya ay brutal na tapat tungkol sa kanyang sariling mga pagpipilian. Kumukuha ng responsibilidad habang ipinapaliwanag din ang dahan-dahang manipulasyon na nagpaparamdam na makatuwiran ang mga pagpipiliang iyon sa oras. Pinaramdam niya sa akin na espesyal ako, sabi niya sa isang grupo ng mga graduate student isang gabi. Na parang mas matalino at mas sopistikado ako kaysa sa ibang kababaihan sa aking edad. Pagdating ng oras na napagtanto ko na isa lang akong biktima sa kanyang laro, masyado na akong malalim para makita ang labasan. 1 taon pagkatapos ng sentencing ni Andrew, isang sulat ang dumating sa foundation. Ang kanyang sulat kamay ay perpekto pa rin, kahit na sa prison stationery. 4 na pahina ng kapaitan, sinisisi ako sa kanyang pagbagsak, inaangkin na ako ang nag-orchestrate ng lahat mula sa simula na inalok ko siya. Inilista niya ang bawat nakikitang pang-aapi. Bawat sandali na ngayon ay napagtanto niyang bahagi ng aking plano. Ang huling linya ay nagsasaad, "Sana natuto ka ng iyong aral." Pinapirma ko ang sulat ng propesyonal at isinabit ito sa dingding ng aking opisina sa tabi mismo ng aking mga degree at sertipikasyon. Kapag nagtanong ang mga kliyente tungkol dito, sinabi ko ang katotohanan. Oo, natuto ako ng aking aral. Natutunan ko na kapag nagpakita ang isang tao sa iyo kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang kalupitan, paniwalaan sila. Natutunan ko na ang pasensya at pagpaplano ay maaaring malampasan ang mga tao ng pang-aabuso. Higit sa lahat, natutunan ko na ang pinakamahusay na tugon sa isang taong sumusubok na basagin ka ay ang maging hindi mabali, pagkatapos ay gamitin ang lakas na iyon upang buhatin ng iba. 8 buwan pagkatapos ng gabing iyon sa rest stop, tumayo ako sa aking opisina na nakatingin sa isang dingding na puno ng mga thank you card. 87 kababaihan ang nakahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng Phoenix Foundation. Ang ilan ay nangailangan lamang ng legal na payo at financial forensics. Ang iba ay nangailangan ng kumpletong extraction plan, safe house at bagong pagkakakilanlan. Bawat isa ay dumating na wasak sa isang paraan, naniniwalang sila ay nakulong, na ang kanilang sitwasyon ay walang pag-asa. Si Eleanor Hartley, ang biyuda na niloko ni Andrew, ay naging pinakamalaking donor namin. Nabawi niya ang karamihan sa kanyang pera sa pamamagitan ng mga civil suit at iginiit na punduhan ang aming emergency shelter program. Sinubukan akong kumbinsihin ng lalaking iyon na nawawala ang aking isip, sabi niya sa aming fundraising gala. Ipinakita sa akin ni Amanda na natatagpuan ko pala ang aking lakas. Muli nang bumabagsak ang ulan sa labas. Humahampas sa mga bintana ng Victorian na tahanan ng mga pag-asa at pangalawang pagkakataon.
Naalala ko ang gabing iyon, 37 milya mula sa bahay, nakatayo sa pabuhos habang papalayo si Andrew, tiwala na siya ay nakabasag sa akin. Akala niya ay nagtuturo siya sa akin tungkol sa kapangyarihan at kontrol, tungkol sa pag-alam ng aking lugar. Sa halip, tinuruan niya ako na ang kalupitan ay lumilikha ng sarili nitong pagkasira, na ang bawat aksyon ay may kahihinatnan at na minsan ang taong iniiwan mo sa ulan ay nakita na ang bagyo at naghanda ng naaayon. Sa pamamagitan ng Phoenix Foundation, ang kanyang akto ng kalkuladong kalupitan ay naging katalista sa pagliligtas sa mga kababaihan na hindi niya kailanman pinaniwalaang karapat-dapat iligtas. Ang ultimong aral, ang isa na hindi kailanman nakita ni Andrew, ay hindi tungkol sa pagsunod o paggalang o pag-alam sa iyong lugar. Ito ay tungkol sa pagbabago. Sinubukan niyang iwan akong walang kapangyarihan sa isang bagyo. Sa halip, naging kanlungan ako. Kung ang kwento ng kalkuladong katarungan na ito ay nagpanatili sa iyo sa gilid ng iyong upuan, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay noong tumayo si Amanda sa korte, nakasuot ng matalas na suit na palaging sinasabi ni Andrew na ginagawang masyadong agresibo ang mga kababaihan, at ngumiti sa kanya na may kaparehong tahimik na ekspresyon na ibinibigay niya sa kanya sa almusal. Ano ang paborito mong sandali ng matamis na paghihiganti? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas kapanapanabik na mga kwento na tulad nito.